Hello guys, para sa latest update natin. Hindi mo tayo guys mag-ano ngayon, mag-update ng presyo. Hello guys, pag-usapan natin ang GT30 Pro. Ito guys, hihimay-himayin natin kung ano ang meron dito kay GT30 Pro at kung ano ang maganda dito guys, kung bakit natin to dapat bilhin. Kung naghahanap tayo ng budget, may malakas na performance, ito, pag-usapan natin at ating himay-himayin guys ang ating ang ating review dito kay pull natin ang review dito. So let's go guys, umpisahan na natin yan. Ito guys, yan. Ito guys, yung mga dapat nating tandaan, bakit kailangan natin, kung gusto nating ng cellphone na may malakas yan na performance, ito na. Pag-usapan natin, ano bang maganda guys dito kay GT30 Pro. 5G guys to, unang-una guys dito 5G. So meron siyang network connectivity na 5.5G na. O di ba? Tapos yung design guys nito, check natin ang design niyan. Para po sa mga variant nito guys, may mga 4 na variants po 'yan. Para po sa 256 nito, meron pong dalawang kulay. Ito po yung gray at saka po isang kulay po nito ay white. Then pagdating naman po sa 512 niya, meron din po siyang variant na ganon, 256 at 512. At ang isa pong variant nito na yung dark flare kung tawagin, yung po yung Master Gaming Edition ay kulay black. Kasi guys, ang kulay black po nito, bukod doon sa iba yung design ng likod niya, iba din po yung ilaw na lumalabas dito. Talagang RGB light. So RGB, ibig sabihin guys ay red, blue, green. Yung matitingkad na kulay, ilaw na yon, yung mga ilaw na lumalabas dito. Dito naman po sa gray and white, ay kulay white lang po ang ilaw niyan. Yan. Siyempre, importante yan guys Tapos siyempre, yung design nito, meron na po yung trigger button. So, meron tayong trigger button dyan sa gilid. Ito po yung trigger button yan. So, sa mga mahilig mag-game, ang ating pong button ay nandun na sa gilid. O, siyempre, hindi na tayo mahihirapan pag mag-click. At yung ating pag-uusapan dito guys, sa mga nagsasabing pang gaming lang to guys, hindi lang to basta pang gaming. So pag sinabing gaming phone, mas maganda kasi syempre mas malakas. Eto na guys, isa-isahin na natin. Bakit? Ito guys, kung sa design, okay na kayo sa design yan, very comfortable naman sa kamay. Medyo pabilog yung mga kanto-kanto niyan at flat ang screen. Ito guys, pagdating po sa kanyang screen refresh rate, so meron pong mataas na screen refresh rate ito. Yan. Ito po ay naka 1.5K resolution at merong 144Hz para sa kanyang AMOLED display. So napakaganda po nitong display nito, especially pagdating sa game. At meron na rin siyang eye care supported So ayan, syempre hindi ganun sa mata yan, ka-harmful. Kasi nga po meron siyang eye care display. Yan. Tapos hindi lang yan guys, ito nga po ulitin natin, yan po yung mga kulay, blade white at yung shadow ash. Yan po yung mas murang version at syempre meron din siyang kulay black na yung nga po sinasabi natin. At guys, ang maganda dito, kung gamer ka, ito ay meron din ang tawag na all day full FPS system, no frame miss. So ibig sabihin guys, iwas lag tayo. Syempre guys, dinesign nga to at ginawang official gaming phone kasi nga po yan ay talagang naka-ready na dun sa ganon. Yung mga na-experience nating lag free, so ito na yon. Tapos meron din tayong signal o yung so no worries sa signal guys kasi itong si GT30 Pro ay 360 degree ang signal po niyan. So according po sa kanyang sa detail niya, yung signal po nito usually nakikita natin sa top or sa bottom yung mga signal na nilalagay natin sa phone, pero dito kay GT30 Pro ay sa full body nakalagay yung signal niya. Kaya no worry tayo dun sa lag ng signal. Siyempre yung battery, mas pinataas ang battery nito. Meron na itong 5,500 mAh battery. Di ba? Hindi na tayo mabibitin. Kasi nga po, itong si GT30 Pro ay meron na ring wireless capability. Kung saan pwede tayo mag-share ng battery wirelessly. At yung wire din, pwedeng C2C cable at pwede rin pong wire. Pwede kayo mag-share dito. Any brand ng phone, pwede makita po sa likod nito. Check nyo lang po dito sa setting. I-click nyo lang po yung bypass charging. Try natin. So, pag na-type po natin dito yung bypass, yan, bypass charging po. Makikita nyo po yung bypass charging. Makikita nyo po dyan yung reverse wireless. Click nyo yan. Then, i-on po natin yung battery.
Yan, ito. I-on natin yan. Pag na-on po natin yan, pwede na po kayong makitap dito sa likod nito at pwede na po tayong mag-charge. Pwede na po tayong makahingi ng battery dito kay ano ha. Siyempre, mauubusan ng battery si GT30 Pro. Yun naman, nakatulong siya kasi emergency. Diba? Wala kang power bank, wala kang charger. Pero ang phone mo ay high-end at capable sa wireless. Pwede dito. Tapos pagdating sa ano guys ha, check naman natin ang kanyang camera. So sa mga nagwo-worry guys sa camera, no worry kasi ang camera nito ay 108 megapixel po para sa kanyang main camera. Ayan. Tapos hindi lang yan ha, kung marami kayo nagse-selfie, nagbi-video, nag-groupie, yan. Syempre meron yung wide angle. So naka wide angle po yan. So hindi na kailangan umatras, naka 0.6 po yan. Yan, wide angle. Tapos, pagdating sa video, syempre kung gusto natin ng smooth video, meron po siyang 4K resolution pagdating sa video. Yan, 4K resolution. Ayan o, check po natin ha. Ito po yung mga resolution na makikita natin. Meron siyang 4K at 60 frame. Meron din siyang 1080 60 frame. So, ibig sabihin guys, napaka-smooth ng video natin. Kahit medyo malikot yung kamay nyo, pag ganang-ganon, pakilos-kilos, hindi yan nagbablur. Then, bukod doon guys, meron din siyang dual view video pagdating sa more features kung saan yung malimit natin ginagamit yan. Eto sa mga vlogger, pwede ito. Habang piniplay nyo yan, siniswitch natin yung kanyang dual view video. Check natin. O, diba? Tapos guys, ito na, pag-usapan naman natin yung kanyang case. So, syempre, halimbawa, malimit dito, nagkakaubusan ng kulay black kasi marami na bumibili ng black. Pero no worry guys, kasi dito kay GT30 Pro, yung kasama po niyang gaming kit, ito, kulay black po yung gaming kit niya. Kaya lahat yan, pare-pares, black na rin ang kahinatnan. Pero syempre, maganda rin mag-try tayo ng ibang kulay like yung white at saka yung shadow ash na mabenta rin naman. Ito po yung magiging case nila inside the box. Pare-parehas po yan. Tapos guys, ito, bigyan ko kayo ng tip. Ito po, automatic yan. Nagcha-charge po to. Ito yung bago sa kanyang yung kanyang mag-charge cooler kung tawagin. Kasi habang nakasaksak po yan, nagcha-charge na rin po yung ating GT30 Pro. At the same time, meron na rin siyang button dito. Meron siyang off button. So ano ba ibig sabihin ng function guys ng button niya dito? Kapag punaw na po yung charging niya at gusto niyo tuloy-tuloy ang cooling system, i-off niyo po yung charging niya. Ito dito, ilang press lang po yung button yan at titigil na po yung charging niya. Ayan. Pero para bumalik po yan, tinatanggal uli yung yung wire para bumalik po siya sa automatic charging pag sinaksak po uli natin. Ayan. Ito guys, pagdating sa game itong si GT30 Pro yan, ito na po yung merong all day full FPS system. Pero wala po tayong mamimiss ditong frame. O diba? Yan. So napaka-smooth ng ating kahit naka-full po yan, 120 FPS. Tapos syempre pagdating po sa processor, yan nga po, naka Dimensity A350 Ultimate 5.5G performance. At pagdating sa antenna, yan. Ito guys, so ito maganda dito, meron po siyang 360 degree full scenario. So lahat po ng signal ay meron dito. Yan, 360. Kahit gaano ka close po yung hawak natin dito sa phone na to, ay may signal yan. Kasi nga po meron siyang 360 degree signal. Tapos yung cooling system po niya, bukod po doon sa kanyang mag-charge cooler, meron po siyang built-in na 3D vapor cloud chamber na. So sa mga nagsasabi po na wala po itong cooling system inside, ay meron po yan. Kaya bonus na lang po yung kanyang yung kanyang gaming kit. At ito nga po, meron siyang AI game network acceleration. Ito po yung merong dual boost, increase speed and reduce lags. Yan, ito po ay merong game network acceleration. Meron po siyang smart dual channel network at intelligently switch data SIM, at meron po siyang only use default data SIM. O, diba? Yan po yung mga natin para sa kanyang AI game network. At syempre sa mga mahilig maglaro din, ito nga po may tinatawag din po itong Sound Touch Master. Ito po yung pwede po nating i-customize yung control, sensitivity and responsiveness po base po sa ating gusto. O di ba yung skill level natin, pwede po natin yang
Ito po yung tinatawag niyang Zone Touch Master. So ayan po, pwede nating baguhin. At syempre meron din siyang AI boost. Yun, X-Boost AI. Ito po, pagdating sa game po, yung gaming experience natin ay napaka AI driven na talaga. So ayan guys ang ating update dito, kaya kung bibili kayo, bukod doon guys, pag-usapan natin yung presyo. Ang price po nito guys, para po sa kanyang 16GB RAM 256. Ang kulay po na ay white and gray. Yun po ay 13,999. At ang kanya naman pong 512 ay 15,999. Para naman po sa black o yung tinatawag nating dark flare, ang price naman po noon ay 14,999 sa 256 at ang 512 naman ay 16,999. Mas mahal ng 1,000. O, di ba? So ayan na guys ang ating pinaka latest review. So ayan, kung bakit medyo dapat nating bilhin o bakit natin dapat bilhin ang GT30 Pro, kasi dito guys kompleto na talaga. Kumbaga balanse. Ito guys nga pala yung from charging niya, ito ay naka 45 watts na rin. Hindi naman siya tinodo talaga sobrang bilis, pero at least naka fast charging tayo dito, naka 100. Naka ano po yan, naka 45 watts na po yung fast charge niyan. So ayan guys ang maganda dito kay GT30 Pro.